Maraming salamat, Marie, sa komprehensibong summary. Ano naman kaya masasabi ng ating mga kapuso sa ikalawang araw ng impeachment trial? Mabuti naman kasi talagang nakikita yung mga ebidensya, natatanong ng maigi na mga abogado rin. Ito na yung pagkakataon na masagot niya lahat ng mga akusasyong pinapato sa kanya. Walang mangyayari. Ano yan, ma-acquit lang yan ni Vice President Sara Duterte. Kailangan siguro tuloy-tuloy para malaman natin kung talagang may katotohanan yung mga iniimbestigahan nila. Yan ang ating pag-uusapan, lilinawin at hihimayin. On record sa unang hirit. At ngayong umaga, makakausap po natin Attorney Michael Chiu, Assistant Professor sa UP College of Law. Attorney Chiu, thank you for joining us again. Welcome back. Thank you very much, Ivan. Magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan. Attorney, we are on record now. Sa ikalawang araw po ng impeachment trial, nagsimula na yung pagtalakay sa isa sa 4 na articles of impeachment. Ito yung grave threats at inciting to sedition. Para sa kaalaman ng mga kababayan natin, ito po yung pag-akusa sa bise ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust sa pag-utos ng pagpatay sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Attorney Chiu, sir, bakit kaya ito ang piniling unahin ng prosecution? Ito ba'y dahil ito yung sa tingin nilang pinakamalakas at pinakamadaling patunayan? Tama doon sa pinakamadaling patunayan kasi straightforward ang gusto nilang ipakita dito, which is nag-utter nga siya noong mga statements na yan o sinabi niya yan at nakita ng maraming taong bayan ang sinabi niya sa video na iyon or sa Zoom call na iyon, no? Whether it is ito yung pinakamalakas sa aking pananaw, mayroong ibang malakas na grounds tulad ng paggamit ng public funds na mas mabigat para sa akin yung epekto. Pero kasama na din dito kasi nakikinita na natin na mahaba-haba ang paglilitis na ito if everything goes as planned, no? So ito yung siguro pinakamadaling matapos na ground, but also ito yung pinakamas nakaka-relate ang nanonood, no, ang publiko, kasi unang-una na nasaksihan nila mismo sa sarili nilang mga mata at pandinig ang sinabi at napaka-accessible ng article of impeachment na ito. So nakikita natin kung bakit ito ang inuna. Dati nang naging laman ng balita ito, attorney, at hindi na rin yan itinanggi ng bise na sinabi niya. Pero bakit gano'n na lang kaya kabusisi yung pagpresenta sa unang witness sa si NBI agent John Mark Calilong? May mga nag-tune out na nga po bumitawad siguro dahil nainip. Pero ganun ba talaga ang kahigpit, ang pagtiyak na lehitimo ang mga ipinipresentang ebidensya? Sa aking pananaw, hindi talaga dapat ganoon ka-technical, no? Pero babalikan natin yung punto na yan mamaya. Siguro kasama sa issue ng ito, ang pagpresenta ng witness, ay yung klase ng ebidensya kasi na gusto din ipakita, which is a recording, no? Isa siyang video, at merong question kung ano ba yung inimbestigahang video, tama ba yung kopya, at yung mga clips, no? Isa nga sa mga pinag-debatihan kanina ng mga panig ay kung ipapakita ba yung buong video. Kasi nakikita din natin na gustong isa konteksto or merong konteksto na pinapaliwanag yung depensa, no? Pero in the end, meron naman silang pagkakataon na gawin yan in their own presentation. So kasama doon yung pagiging technical kasi nga ito ay isang video ang pinag-uusapan natin. But also kasama din dyan yung ano ba yung purpose noong witness na to, no? Siya ay nag-imbestiga at parang pinahitahi nila yung mga statements ng Vice President kasi hindi lang naman ito ang unang pagkakataon na nagbanggit ng parang violence or threat against the president, no? Meron pang ibang mga interviews na nabanggit yung parang similar statements. So binusisi nila yan para masigurado na yun talaga ang sinabi, at kung sinabi nga yun sa mga video na iyon ay naipresenta yung parang buong picture noong nangyari. Yung impression, marahil, baka magkaroon ng impression yung mga manonood, yung mga kababayan natin na dinidelay lang yata ng depensa. May basihan ba yon, attorney? Yes, merong basihan yon kasi nakita din natin kanina na halos every 2
questions or even every question merong objection ang depensa, no? Ang part ng proseso na ito dapat is yung transparency, no, na kahit meron tayong rules on evidence na hindi naman technically applicable talaga lahat, ay dapat ang goal talaga dito ay mailahad lahat ng ebidensya para masagot din lahat ng aligasyon, no. So merong punto kung sasabihin na din ni delay kasi nga pwede naman nabigyan ng leeway talaga yung prosecution na ipresenta ang kanyang kaso to the fullest extent kasi may pagkakataon naman yung depensa na gawin din iyon. Ayun nga, attorney, sa hinaba-haba ng diskusyon, na-play yung mahigit 2-minute video kung saan makikita si VP Sara na sinasabi yung mga salitang inaakusa sa kanya. Ano ang value nito towards proving the fourth article for the prosecution and how incriminating is this for the Vice President? Yes, so yung culpable violation of the Constitution at yung betrayal of public trust nakalakip sa article of impeachment na yan, pinapakita niya na hindi, at least yung video na nag-utter nga siya ng threats, no? Kasi kasama sa oath ng Vice Presidente yung i-uphold niya yung mga batas at hindi siya mismo ang lalabag sa mga batas ng Pilipinas at kasama dyan yung criminal laws natin at grave threats, for example, na hindi dapat kinocommit ng public official. Kasama na din doon yung betrayal of public trust, no, na kapag nakaluklok ka sa isang mataas na posisyon tulad niyan, dapat yung behavior, yung demeanor mo ay angkop sa posisyon na kinalalagyan mo at modelo ka sa taong bayan, lalong-lalo na sa kabataan. So yung lingwahe na yan para sa prosecution ay nagbetray ng public trust na nagtiwala sa iyo na mag-behave ka in a way na modelo ka pero hindi mo yun nagawa. May tanong si Senator Risa kahapon, attorney. Oo nga't may ganyang sinabi ang bise pero wala pang ebidensya na may kinontrata nga siyang assassin. Is that still impeachable? Right. Yun, clarify na ni Senator Judge Ontiveros na ang tanong niya ay material ba yung ebidensya, no? I think relevant naman yung tanong na iyan. I think also na kasi ang pinupunto din naman ng prosecution ay hindi naman the very fact also na nagkontrata ng assassin. Yes. One is na sinabi at all yung statement na yon at sinabi yon ng hindi biro. Kasi nga merong statements na no joke, no joke. Yes, no? So the fact na sinabi yun ng isang vice-presidente ay hindi na dapat nangyari. Kasama yun sa isang fitness question na pinupunto ng prosecution. Okay. So ang position po ninyo, that question is proper. Tama lang yung tanong at yung ano naman tingin nyo doon sa yung para bang closing statement na raw at pinapastrike off the record ni Senator Pia Cayetano. What do you think of that? Yes, I think that question was proper because materiality yung question na yun, no. Hindi naman nasa control ni Senator Ontiveros yung response, no. So nakikita ko na may part ng response na medyo lumawak na yung kinover ng sagot na iyan, no. Yes. Pero ang tanong ko din is wala naman talagang technical rules dito sa impeachment, no. In fact, kung makikita mo yung rules ng Senate, very general siya. So, ano ba yung basihan ng impropriety or propriety, no, at this point? Kasi nga, this is both a legal and a political proceeding. So, kung ano ba yung, kung ang impropriety is only as to time, maybe I can grant that, no? But if the question is, ano ba yung kabuuang picture na pinapresenta sa pamamagitan ng witness na ito, I think there's also room to consider yung response ng prosecution. Pero meron ng mga aspeto na mas malawak doon sa itinanong. Alright. Attorney, inabot na ilang oras yung hearing sa authentication pa lang ng ebidensya. At this rate, gaano kaya ang itatagal nitong hearing na ito? Lalo na't ganun kada tanong, may mga objection. Nako, kung if we abide by yung number of witnesses na ipinesenta ng bawat panig, aabutan talaga tayo ng buwan-buwan, no? Mahigit sa 3 Baka to 4 months. Oo, no? So kailangan din sigurong isipin o mag-re-strategize ang bawat panig, but yung depensa kung gaano nila tutungtungan yung strategiya ng mag-object kasi nakita din natin ngayon sila mismo yung natamaan ng strategiya na yan kasi imbes na nakapag-cross-examine sila agad nung witness na iyon ng nasa umaakat
umaatikabong diskusyon ng presentation, napagsabukas patuloy yung cross-examination. Would it have been better kung same day sila nakapag-cross, attorney? Yes, I would say kung ako yung nasa depensa kasi nasa stand na yung witness at tuloy-tuloy ang kanyang presentasyon, whereas now nakapagpahinga ng isang gabi na nakapag-reflect doon sa testimony. And if you really want to test kung merong mga inconsistency ang witness na iyan, in the moment mo dapat siyang i-test. Mamaya yung cross-examination, tulad na nabanggit ninyo kay NBI agent John Mark Calilong, what can we expect from the defense? So we can expect na merong question on the training, no, at qualification, ano ba yung proseso at meron bang kakayahan nga na mag-conduct ng investigation na yan given na ganito yung training na in-undergo. But I think more than that is yun yung pinag-awayan din kanina na konteksto noong video, no? Kasi nung inimbestigahan ba nila yan, I can imagine the defense asking, tiningnan ba nila yung buong video o kinuha lang nila yung sensational or snippet ng video na yun at hindi nila tiningnan na may mga kondisyon tulad ng I think nababanggit doon sa statement na kapag ako yung pinatay, no, ito yung mangyayari. So I think i-harp nila yan na hindi naman yun direct threat kasi kondisyon yun na I think narinig na din natin sa Vice President. Panghuling punto, attorney, nagpunta si VP Sara sa Senado pero hindi para umattend sa impeachment trial. Nag-statement pero hindi rin tumanggap ng mga tanong mula sa mga reporters. Ang sabi niya, in this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbowed. Una-una, attorney, what do you make of this statement and what are the pros and cons of VP Sara appearing at her trial? To be honest, Ivan, I really don't know what to make of that statement except to say na sa kanya din naman nanggaling yung word na bloodbath nung nagsimula yung impeachment, no? At hinahanap siya, no? Hinahanap sa kanya yon. So I think nagkaroon ng desisyon na mag-appear to the public kasi siya naman ang nag-open ng naratibo na yan ng bloodbath. So inulit lang siguro talaga niya yon. Now, as to the pros and cons of attendance, of course, the pro is always makikita siya ng publiko na hinaharap yung mga aligasyon sa kanya at kung ang kanilang posisyon ay wala namang ginawang mali at dapat confident siyang hinaharap niya yung mga aligasyon na yan. The con, of course, is mabibigyan ng material, no, kung sino man ang involved sa politika na ito na makuha ang kanyang reaction, ang kanyang state habang pinapanood ang trial nito na inaakusahan siya ng mabibigat na aligasyon. At sa kanyang stature bilang Vice President, parang the position should be she should just go on and do her work without being bothered by this, no? But merong pagtitimbang na dapat gawin dyan at kasama yan yung hahanapin talaga siya ng taong bayan para humarap dito sa mga aligasyon na ito. Attorney Michael Chu, great insights as always. Maraming salamat po for joining us this morning. Maraming salamat. Nakausap po natin Attorney Michael Chu, Assistant Professor sa UP College of Law. Ang mga isyong pinag-uusapan, lilinawin at hihimayin natin. On record, sa unang hirit.